Hola from Barcelona. Today, ipapakita ko naman sa inyo ang isang napakagandang village na matatagpuan sa itaas ng isang matarik na bangin dito sa Spain. So tara, kahapon ngayon nag-stay kami sa Albail ng Ribas de Frese at today pagka-check out namin nag-decide kami na pumunta sa Castellfollit de la Roca para masulit ang day off ng asawa ko at first time ko din na makita ito. On our way nga ay napansin ko ang ilang villages at ilang panoramic landscapes na talaga nakakaaliw. Feeling ko parang field trip na rin ito para sa mga bata. Aliw na aliw mga bata kasi bukod sa magandang tanawin ay marami rin silang nakikitang baka at kabayo sa daan. Sabi ko naman sa asawa ko, stop! May nakita kasi akong church na sobrang ganda sa malayo pa lang. Nakakatuwa naman, grabe. Kahit wala ka masyadong plan, kunin mo lang ang kotse mo at mag-road trip ka lang dito. Marami ka na makikita magandang tanawin, sulit na sulit. At etong mga lugar na ito ay hindi masyadong pinupuntahan ng mga turista. Etong church na ito ay ang church ng San Juan Las Fonts na matatagpuan din sa Girona. Roman style ang arkitektura kung mapapansin nyo. Mabusisi ang pagkakagawa. Nakaka-amaze talaga siya in person. Tapos napapalibutan pa siya ng magandang puno at sa harap nga ay ang bridge na dinaanan natin kanina. Meron ding ilog sa harap at mga lumang bahay. Gusto sana namin pumasok pero sarado sila today. So inikot na lang namin ang simbahan. Itong itsura ng gilid. Gawa ang simbahan sa limestone at granite. At ang pinto naman ay kahoy. Yung asawa ko nagre-reklamo, hindi daw siya komportable sa pantalon na suot niya. Nasisikapan daw ang kanyang legs at hindi niya magalaw ng maayos at mukha daw siya rapper sa luwag ng G. Pumunta naman kami sa likod ng simbahan kasi parang may naririnig akong agos ng tubig. So ito nga grabe, hindi ko na-expect ito. First time din ng asawa ko na makita to. Ito ang Muli Fondo Buscaro. 3 beses na dumaan ang lava ng bulkan dito. Kaya yung mga bato na dinadaanan ng tubig ngayon ay ang mga lava na talagang namuo dati. Tinatayang 700,000 years old ang unang lava flow dito. At ito namang nasa tabi ng ilog ay dati daw ng paper company. Kung summer lang iba ka, binasa ako ng mga paa ko. Bumaba na rin ang asawa ko at ang anak ko para sulitin ang pagdaan namin dito. Nung pabalik na nga kami ng kotse, tinuro naman sa akin ng asawa ko etong labahan ng mga tao nung unang panahon. Bawat bahay daw dati may ganito. So, ibig sabihin talagang lumang-luma na ang mga bahay na nakapaligid dito. Ay nakaapak pa ako ng tae ng aso. Anyway, tara, puntahan na natin ang Castellfollit de la Roca. Ganito ang tsura ng daan sa loob ng village, papunta doon sa dulo na gusto namin puntahan. Karamihan sa mga bahay dito ay gawa sa lava stone. Sa dami ba naman ng lava na dumaan daw dito, ay advantage na ng mga tao noon. So kilala nga ang Castellfollit de la Roca as village na nakalutang daw. Hindi naman literal na nakalutang, pero nasa matarik na lugar talaga siya. 700 metro daw ang taas ng bayan na ito. Ang clip kung saan nakatayo ang village na ito ay dating agos ng lava noon. Sinamantala na rin daw ng karamihan noong unang panahon na dito magtayo ng bahay sa naging bayan na nga siya. Bakit sa dinabi-dami ng lugar na pwedeng pagtayuan ng bahay, dito pa talaga nila naisip sa taas ng cliff na magtayo. Yun daw isang strategy para maprotektahan ang lugar nila sa mga invaders o mga mangangalakal na dumadaan. Dito kasi sa taas, makikita mo talaga lahat ng nangyayari sa baba. Imagine mo rin, never pa sila binaha dito. Very remarkable talaga ang features ng lugar na ito. Itong simbahan naman ay ang tinatawag nilang El Salvador. Gawa din siya sa lava. Andito na kami sa pinakadulo at kapag tumingin ka nga sa gilid ng village na ito ay makita mo na ang cliff. Ang ganda ng view, lalo na ngayong autumn. Iba't ibang kulay ng mga dahon ng puno. Pwede ka mag-trekking or mag-rent ng bisikleta dito. Hindi pa rin ako nakontento, so sabi ko sa asawa ko gusto ko makita kung ano itsura niya kapag nasa baba kami. Pero sabi niya mamaya na at gutom na daw siya at ihing-ihi na. Huwag kayo pupunta dito ng Monday kasi sarado lahat. Monday kasi usually nagsasara mga establishments dito tulad ng shop ng asawa ko. May nakita kong bakery. Pumasok ako at nagbakasakaling baka may CR sila. Wala. Napabili na lang ako ng cookies. Humanap na rin kami ng lugar na makakainan. Yes, may baon ulit kami. Buti na lang kasasalitang village na ito. Hirap talaga makahanap ng restaurant na bukas. May supermarket naman akong nakita pero lang talaga. Park or playground talagang hanap namin para habang nagre-ready ako ng pagkain ay naglalaro naman ang mga anak namin. Cold cuts, bread, cheese, olives, crackers, ang baon namin. Hindi ko na ipapakita yung iba, baka sabihin yung tao. Chakar. Nag-enjoy kami sa picnic namin at tumambay pa kami ng 1 oras. Pinuntahan na rin namin ang labas ng village para makita sa ibang angle ang Castellfollit. Hanggang dito na lang guys ang video natin for today. If nagustuhan nyo, huwag nyong kalimutang mag-like. Ay mas maganda pala follow. Para masamahan nyo ako sa aking journey dito sa Spain. Hanggang sa susunod na vlog. Adios!